Buwan ng Abril taong 1917 sa France, ang mga sundalong pawisan at putikan ay nakatingala sa kalangitan para pagmasdan ang kakaibang labanan na magiging laman ng kasaysayan. Tila mga anghel at mga demonyong naglalaban sa kalangitan kung pagmasdan na lumilipad gamit ang pakpak na yari sa kahoy, kable at tela, at may makinang lumilikha ng ingay na magpapatayo sa balahibo ng mga makakarinig. Ang pulang halimaw ay makikita na umiikot-ikot sa kalangitan, dumudura ng apoy at nangunguna sa akmang sulok sa himpapawid pagdating sa pagbibigay ng takot at kilabot sa bawat makaharap na kalaban. Ang kanyang pangalan ay isang palatandaan ng tunay na katatakutan at nagbibigay ng pangamba sa lahat ng nakakakilala. Pangalan na maririnig sa lahat ng bibig, kakampi man o kaaway. Pangalan na sadyang kinikilala at nire-respeto ngayon higit pa noong nagdaang siglo nang siya ay makilala. Kilala siya sa tawag na Red Baron. Si Manfred Freiherr von Richthofen ay isinilang noong May 2, 1892 mula sa marangal na pamilya sa Prussia, Germany. Siya ang panganay sa magkakapatid. Sa edad na 11 ay nagsimula siya sa kanyang military training sa Cadet Corps kung saan nakilala siya sa kanyang kawalan ng takot sa lahat ng bagay. Nanguna siya sa sports at magaling na mga ngabayo at nasisiyahan sa mga aktibidad na merong habulan. Sa edad na 17 ay sumama siya sa German Cavalry Unit bilang isang opisyal at na-assign sa Squadron No. 3. Noong sumiklab ang kaguluhan taong 1914, si Richthofen ay naglingkod bilang Cavalry Reconnaissance Officer at dahil sa uri ng digmaan noong panahon na iyon, napilitan ang Cavalry Unit na lisanin ang kanilang mga kabayo at naging mga dispatch runner at telephone operators na lang. Dahil sa sobrang init ay naisipan niya na ang kanyang buhay ay sa himpapawid pagkaraang makita ang mga German military aircraft. At dahil di niya mapigilan ang kanyang pagkasabik ay nag-apply siya sa Imperial German Army Air Service. Sa kanyang application ay sinulat niya, "Hindi ako sumabak sa gyera para magkolekta lang ng itlog at keso." At isa iyon sa naging dahilan para matanggap siya. At noong May 1915, sumama siya sa air service. Noong una ay nakapwesto lang siya sa observer seat at di yun nagpatigil sa kanya para hindi makasama sa bakbakan kung saan ay pinaulanan niya ng bala ang Farman aircraft sa kalangitan ng France. Hindi naglaon, nakilala niya ang ace pilot ng German noon na si Oswald Bolke at ang tagpong iyon ang naging inspirasyon niya. Sabik na sabik siyang sumabak sa pagsasanay para maging piloto noong October 1915. Hindi siya ang pinakamagaling na trainee kung iisipin. Nahirapan siya at kinukonsidera na walang talento sa pagiging piloto at nagawa pang pabagsakin ang pinipilotong eroplano sa kanyang unang solo flight. Subalit sa paglipas ng mga araw, ang kanyang abilidad ay mabilis na pumaibabaw at naging ganap na piloto sa Camp Geswader sa No. 2 Squadron kung saan piniloto niya ang two-seater Albatros. Maaga naman siyang napansin at nirecruit ni Bolke para sumali sa bagong tayong Jagdstaffel o Hasta No. 2. Ang Hasta 2 ay binubuo ng mga pangunahing talentadong mga German pilot sa pamumuno ng kanilang commander na si Bolke na isang kilalang aerial tactical expert at bayani sa mata ng mga German. Si Bolke ay nangunguna sa kanyang panahon at dahil sa kanyang mga mando ay nabuo ang isang pundasyon ng modernong pakikipagdigma sa himpapawid at lahat ng kanyang makabagong kaalaman ay tinuro niya sa buong Hasta at ang tagumpay ni Richthofen ay nagsimulang umangat kasabay nito. Siguraduhin ang kalamangan bago matake hanggat maaari, panatilihing sa likuran ang sikat ng araw.
Huwag huminto sa pag-atake sa oras na sinimulan mo na ito. Magpaputok lamang kung malapitan at ang kalaban ay nakikita ng maayos sa harapan. Panatilihin ang mata sa kalaban at huwag hayaang maloko ng panlilinlang na galawan. Sa lahat ng pag-atake, siguraduhin na palagi kang sa likod ng kalaban. Kapag ang kalaban ay hinarap ka, huwag mong iwasan ang kanyang pag-atake, kundi salubungin mo ito ng iyong sariling atake. Kapag sa linya ng mga kalaban, huwag kaligtaan ang linya ng pag-atras. Kapag sa squadron, palaging umatake bilang isang grupo. Kapag ang bakbakan ay napaghiwalay ang squadron at nag-umpisa ang single combat, atakihin ang ibang kalaban at huwag sabay habulin ang iisang kalaban. Si Richthofen ay nakatanggap ng Blue Max noong January 1917, pagkaraan ng kanyang 16 na confirmed victory. Sa parehong buwan, binigyan siya ng command sa kanyang sariling squadron, ang Hasta 11. At noong panahong iyon ay ginawa niya ang mapangahas na galaw, ang pinturahan ang kanyang eroplano ng kulay pula. Sa kanyang sariling salita sinabi niya, "Sa kung anong dahilan, bigla ko na lang naisipan na pinturahan ang aking eroplano ng kulay pula. Ang resulta ay ang lahat ay hindi maiwasan na mapansin ang aking eroplano at ang aking mga kalaban ay mas lalo akong napansin." Ang tagumpay ng Red Baron at ang kanyang squadron ay dumating noong April 1917, kung saan ay nagkaroon siya ng 22 confirmed victories kasama ang 4 na panalo sa iisang araw lang. Noong June ay binigyan siya ng command sa JG-1, kung saan kinabibilangan ng ilang squadron kasama na ang Hasta 11. Ang JG-1 ay naging tanyag at nakilala bilang The Flying Circus dahil sa iba't ibang maliliwanag na pintura ng kanilang mga eroplano. Noong July 6, 1917, si Richthofen ay tinamaan at bahagyang nabulang. Ang kanyang eroplano ay bumubulusok na umiikot pababa nang magawa niyang ma-recover at mamaniobra ang eroplano at ligtas na nailanding sa ligtas na teritoryo. Pagkaraang sumailalim sa maraming operasyon at kahit na ipinagbabawal ng doktor, ay bumalik siya sa serbisyo sa loob lamang ng 3 linggo. Ang kanyang tinamong injury ay nagbigay sa kanya ng pabalik-balik na karamdaman, kagaya ng sakit ng ulo at pagkahilo. Nagbago din ang kanyang mood at naging mainitin ang ulo. Napilitan siyang maglaan ng oras para magpagaling dahil sa kanyang dinaranas na mga karamdaman, kung saan din ay sinulat niya na masama ang kanyang diwa sa tuwing natatapos ang kanyang pakikipagdigma sa himpapawid. Naniniwala siya na ang gera ay hindi kagaya ng iniisip ng mga tao sa kanilang mga bahay na puno ng sigaw at tawanan ng tagumpay, kundi seryosong bagay at sobrang malupit. Sa kabila ng kanyang dinaranas, ay patuloy na umaangat ang kanyang tagumpay sa mga labanan. At noong April 20, 1918, si Richthofen at ang kanyang pulang Fokker triplane ay namataan at inatake ng 2 Sopwith Camels. Gustong-gusto ni Richthofen na makipaglaban sa mga Ingles. Sabi niya, ang determinasyon ng pakikipagdigma ng mga Pranses ay parang bote ng palamig, kulang sa panganib. Ang mga Englishman naman ay kakaiba dahil sabik sa bakbakan at kapag nagpalipad ay para lang nakikipaglaro. At yun nga, sa maikling oras, pagkaraang inatake siya ng 2 eroplano, ay nadagdagan ng pang-79 at pang-80 ang kanyang panalo. Meron na lang siyang 1 araw ng paglipad bago ang kanyang leave. Ang kanyang ina kasi ay palaging nagmamakaawa sa Kaiser para tanggalin sa serbisyo ang pangunahin at kinatatakutang piloto ng Germans. Si Richthofen ay lumipad noong April 21, 1918. Iyon ang biyaheng magtatapos sa kanyang buhay at karir. Namataad niya ang isang Sopwith Camel at dinabol ito. Noong panahong iyon ay hindi niya napansin na nakapasok siya sa teritoryo ng kalaban habang hinahabol ang Sopwith sa napakababang altitude. Noong oras na iyon
Dahil sa malakas na hangin at di maaninag na kalupaan, ay patuloy niyang sinundan ang kanyang hinahabol. Kung ang putok ay galing sa isang eroplano o mula sa ibaba, hindi na mahalaga dahil siya ay tinamaan. Nagawa pa niyang mailanding ng marahas ang eroplano sa isang village sa Vauxhall. Ilang mga sundalong Australian ang tumakbo palapit sa bumagsak na triplane para marinig ang huling salita mula sa Red Baron. Kaput! Ang Red Baron ay trinato ng buong respeto at inilibing ng may full military honors ng mga personnel ng No. 3 Squadron ng Australian Flying Corps. Ang mga malapit na mga Allied Squadron na nakaistasyon din sa malapit ay pumunta din para magbigay ng kanilang muling respeto. Nagbigay pa sila ng bulaklak ng patay sa kanyang libingan na may nakasulat, "Para sa aming magiting at karapat-dapat na kalaban."